Ayan, hello once again mga kakuskus. Greetings from Israel. Ayan, the promised land. Ayan, so, ngayon po ay kahit medyo magulo dito sa Israel, ayan, maglilinis tayo dito sa kutsi ng amo ko. Ayan. So, habang kagagaling lang namin sa supermarket kanina, so, lilinisin ko itong kutsi ni amo. Ayan. So, habang nililinis natin itong kotse guys ay habang nililinis ko itong kotse ay naiisip ko na soon I will clean my own car. O, di ba? Masarap pala sa pakiramdam na naglilinis ka ng kotse kahit hindi mo kotse. Ayan, so soon praying that sa lahat ng OFWs abroad na praying na all your dreams will come true, na magkaroon ng sariling house in lot or bahay at magkaroon ng sasakyan din, di ba? Everyone wants that one. Lahat naman tayo, yan ang gusto natin. Yung at least, yung maalwan na buhay at matupad natin ang mga pangarap natin at we will enjoy the fruit of our labor naman. Sa ilang taon nating pagtatrabaho dito sa abroad, of course, everyone wants to have a good life. Ayan. So, pinapanalangin ko na may God grant all the desires of your heart sa lahat ng mga nandito na OFWs abroad na nagtatrabaho ng ilang taon sa abroad para lang matupad ang kanilang mga pangarap. So, yan ang ipinapanalangin ko na lahat matupad ninyo ang inyong mga wish sa buhay or prayers sa buhay. So, tiis, tiyaga lang talaga mga kapatid, no? Sa almost 16 years ako dito sa Israel, ay halos resibo lang talaga ang naiipon ko. Oo, hindi naman sa pagmamayabang, ay meron tayong kunting accomplishment, pero I'm not satisfied yet. Kasi may college pa tayo at kailangan nating dublihin ang kayod. Kasi alam nyo naman ang gastos pag college na, at mas lalo pag malapit ng mag-UGT, ay malaki-laki na rin ang binabayaran natin. So, tiis lang talaga, kuskus lang, enjoyin ang trabaho, wag stressin ang sarili, at at the right time, we will reap what we sow. Lahat ng itinanim natin ay aanihin din natin pagdating ng araw. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko OFWs abroad, let's save something for ourselves also. Kailangan din nating mag-save ng kunti para sa ating mga sarili. Kasi pagdating ng araw, wala tayong ibang, hindi tayo pabigat sa mga anak din natin. Kailangan natin mag-ipon para sa sarili natin. Ayan. So, para naman, at least pagdating ng araw, kung tayo ay matanda na, at least meron tayong ipon na kunti para sa atin. Huwag din natin kalimutan ang sarili natin. Kudkud dito, kudkud doon, trabaho palagi. Pero wala tayong sa kagustuhan natin na lahat ng mga sahod natin ay mapunta sa mga mahal natin sa buhay. Pero we need to think twice. Kailangan nating mag-ipon para sa sarili natin. Kasi darating yung taon, darating din yung pagkakataon or darating din yung time na magkakaroon ng pamilya ang ating mga anak at syempre, nakafocus na sila sa kanilang mga family. Alam natin yan. Ang kagustuhan lang natin ay magkaroon sila ng magandang buhay, magandang kinabukasan, a good future para sa kanila, para hindi nila maranasan ang hirap na naranasan natin sa abroad at ang hirap na nararanasan natin sa buhay. It's okay na maghirap tayo, wag lang yung mga anak natin na they will enjoy and live their life in a nice way naman. Ayan. So, ito lang ang masasabi ko sa kapwa ko OFW. Tuloy lang hanggang sa maabot natin ang ating mga pangarap. Ako almost 16 years na dito sa Israel. Wala akong na-accomplish. Hindi ko namang masasabing wala akong na-accomplish. Darating din tayo dyan. Ayan. So, basta magaling lang tayong mag-ipon, magtipid. Meron at meron. Pero kapag ikaw, bukas ang palad mo, wala talaga. Kasi we've been there. Naranasan natin maging mahirap.
Kaya napakahirap sa puso natin na hindi tumulong sa kapwa. Kaya, yun siguro ang ibang dahilan kung bakit hindi tayo nakakaipon. So, but surely at the right time, hindi tayo pababayan ng Panginoon. Lahat ng hiling natin sa ating, lahat ng hiling ng ating mga puso ay ipagkakaloob ng Panginoon yon. So, ayan na nga guys, ang kinis ng kutsi ng amo ko, oh. Ang sarap naman pag sarili mong kutsi yan. But soon, I will be cleaning my car like that. Charot! Ayan, so lilinisin ko din ang kutsi ko ng ganyan. Ayan, so, tapos na tayo sa labas. Ayan, i-vacuum na natin dito sa labas. Ayan, so punas-punas tayo sa mga dusting. I-dusting natin to para naman bumango-bango tong kutsi ng amo ko. Sa tagal-tagal nilang ginagamit, ako lang yata ang nagtagalinis dito sa kutsi nila. Charot! Ayan, so napakasarap palang maglinis sa kutsi. Mas lalo siguro pag sarili mong kutsi yun. So, ang sarap po siyang Oo, sige. Uy, kung ano-ano lang kinakain nito, oh. Hindi niya alam baka kung ano na yon. Ayan. So, yan na nga mga kapatid. Ang sabi ko kanina ay we need to think of ourselves also. Oo, nandyan na. Pag matapos din natin yung obligasyon natin, darating din yung time na isipin din natin yung sarili natin. Kasi patanda tayo ng patanda. We are not getting younger. We are getting older. So, mag-ipon din tayo para sa sarili natin. Ako, honestly, wala po akong ipon. For 16 years, wala po akong ipon. Pero pagkatapos din ng OJT ng anak ko, ayan, mag-start na ako para sa sarili ko. Ayan, so i-vacuum natin yung mga dumi dito. Usually, dito kami umuupo ng alaga ko. Dito sa likod na to, backseat. Ayan, so ilang years na rin ako dito. Almost 5 years na rin ako dito sa pamilyang to. Napakabait ng amo ko. Ang bait-bait nila at parang best friend ko na rin yung amo kong babae. Ayan, so minsan binabatukan niya ako, minsan. Ayan, so enjoyin lang natin ang ating trabaho mga kapatid and always pray for a good health na hindi tayo magkakasakit. Kasi sabi ng Panginoon is we need to enjoy good health and live nicely. Ayan. Live abundantly, ganon. So, yan na nga. So, tuloy lang ang buhay mga kapatid. Let's always keep pressing forward. Ang trials, problems, hirap, mga minsan na kinakapos tayo financially kahit nasa abroad tayo. Alam ng Panginoon kung ano ang nasa loob ng puso mo, kung ano ang pinagdadaanan mo, kung ano ang kailangan mo, alam ng Panginoon yon. So, prayer is a very best powerful weapon, guys. So, tuloy lang ang pananalangin. Wag kalimutang palaging manalangin sa Panginoon. Kasi siya lang ang ating kalakasan. And kung wala siya ay wala din tayo. Sa totoo, yan ang katotohanan. Kahit pa sasabihin nilang, ay, makajus yan, Santa Santita yan, sa anghel yan na sinampal sa lupa, or kung ano pa, don't mind it. As long as you have your own personal relationship with God. Oy, anong ginagawa mo? Oy, hindi yan machine gun. Oy, vacuum yan. My goodness. My gosh. Wala na talaga. Wala na sa huwisyo tong katulong na to. Ayan, so, para naman, guys, seryoso masyado yung buhay natin. Ayan, so, let's smile a little bit. Inulit pa talaga. Ano yan? My goodness. Oy, magtrabaho ko, oy. Andyan na yung amo mo. Oy, naku po, Lord. Ayan, so, ganyan nga, kapatid. Life is full of ups and downs. Hindi lang ikaw, kapatid, ang nakakaranas ng ganyan. Minsan, nanghihina ka. Minsan, parang gusto mo nang bumigay. Minsan, parang gusto mo na talaga mag-give up. Pero, tuloy lang. Nadapa ka man, bumangon ulit. Ayan. Uy! Ano ba yung ginagawa nito? Wala na talaga. Ayan na. Nagpo-focus na talaga. So, pagpasensyahan niyo po yung katulong na yan, mga kapatid. Wala po siyang,
Wala po siya sa tamang wisyo talaga. Pero, ganyan talaga ang buhay, guys. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan jolly, minsan may pagka-kring-kring-kring. Pero, at least, wag seryosohin ang buhay. We need to enjoy, we need to laugh. Ayan, para hindi naman tayo masyadong, ma-stress at tatanda masyado. Charing! Ayan, so, ayan nga mga kapatid. Ituloy lang natin, tuloy lang natin. Sa aking mga vlogs, I always uplift and give a little bit encouragement or inspirational words kahit man ito ay walang kabuluhan. Pero I'm sure may mapipick up din kayo ng kahit kunti man lang dito sa vlog ko. Ayan, so thank you so, uy! Ano ba yun? Ayan, so thank you so much sa mga walang sawa ninyong pagsusuporta. Thank you guys. I love you all. Mua, mua, mua. Ingat-ingat kayo dyan at gabayan kayo ng ating Panginoong Diyos. Thank you and God bless everyone. See you again.